Kani-kanina lang ay naglabas naman daw ng memorandum si Senator Erwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. At inuutusan ng lahat ng empleyado sa Senado na mag-work from home at online lang daw ang kanilang gagawing pagtatrabaho. Ano ang masama dito? Ano ang implikasyon nito kanyang mga pinagagawa? Ito po sa Attorney Mike Operario, pag-usapan ulit natin yan. Pangatlong video ko na po ito sa araw na ito. Pasensya na kayo kung nakukulitan kayo sa akin. Pero napapansin ko na tuloy-tuloy ang pagkakalat ng mga maling impormasyon at ang mga nakadisenyo ang kanilang mga aksyon patungo sa iisang bagay. Kagaya nga po ng napredict ko kanina, bukas po ay mukhang gagawa ng drastic na hakbang ang Malacanang. At yung kanila po mga pagkilos na ito, kanina nag-anunsyo si Claire Castro na kinikilala nila si Senator Gatchalian bilang Senate President. At ngayon, nag-utos itong si Gatchalian na walang pasok sa Senado. Well, ang unang mali dito, meron pang Senate President. Senator Gatchalian, hindi pa ikaw ang Senate President. Even on the assumption na valid ang pagkaka-elect sa iyo as Senate President pro tempore, hindi ka pa rin Senate President. Si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang senador at siya lang ang may karapatan na mag-utos yan sa mga empleyado ng Senado. This means what you have done right now is a usurpation of authority. Ikaw ay nagva-violate na ng Revised Penal Code and ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Ethical Standards for Government Employees at marami pang batas na nilalabag mo ngayon, pati na ang konstitusyon na inaagaw mo ang kapangyarihan ng Senate President kahit wala kang mandato tungkol dito. Pero ang mas palalim po nito ay ang kaugnayan nito sa nauna ko lang inirelease na video couple of hours ago. Sinasabi ko sa inyo, mukhang gagamit ng puwersa ang Malacanang upang i-consolidate ang posisyon ni Erwin Gatchalian bilang Senate President. Kaya ang ginawa nila, nagdeklara siya na walang pasok sa Senado para kung magkaroon man ng violence o paggamit ng puwersa na naman muli ng mga NBI ni Matibag o ng mga additional forces ng PNP through kay Remulla or kahit na may mga dumating na sundalo ay wala ng mga madadamay ng mga iba pang sibilyan. Kung gayon, sino ang gusto nilang idamay? Kung matatandaan ninyo, nung inassault nila ng NBI, nagkaroon ng putukan with the Senate Sergeant at Arms, ang mga staff ng mga minority senators at yung mga minority senators mismo ay nauna nang nagkawala as if may advance information sila ng kung ano ang mangyayari. And again, the same pattern emerges. Kaya sabi ko sa inyo, itong mga kilos ng Malacanang, hindi po ito isolated. Ito po ay they're just laying the predicate. Ito ay precursor of the things to come. Kaya kailangan po maging mapagmatsyag kayo at maging matalino kayo dito sa mga susunod nilang hakbangin. Kaya po yung aktibidades na ito tomorrow, this will be a make or break para po sa ating demokrasya. Kasi sigurado po na pipigilan nila ang mga magiging testigo ng Blue Ribbon Committee na magsisiwalat ng katotohanan tungkol dito sa malawakang nakawan ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control. At ang nakakatawa bang masasabi natin ito? Hindi ito nakakatawa eh. Nakakapikon at nakakainis dito. Itong mga senador, kagaya ni Erwin Tulfo, ay kasama doon sa mga sangkot, sa mga binanggit ng 18 Marines na tumanggap ng mali-malitang pera. Ito ba ang dahilan, Mr. Tulfo, kung bakit ayaw ninyo at pipigilan ninyo sa anumang pamamaraan ang pagtestigo ng 18 mga marino dyan sa Senado? Pero ang taong bayan, kahit na ganyan ang inyong paggagawin sa kasalukuyan, hindi nyo na kami maloloko. Siguro yung mga ilan na bayaran ninyo, yung mga trolls, yung mga mahihirap na ginagawa ninyong nilulunod ninyo sa ayuda at mga bayad para pumunta dyan sa Senado, yun siguro maloloko nyo. Pero yung mga ordinaryong tao, yung mga iskumbro, yung lumalaban ng patas, hindi nyo na maloloko yung mga yan. At sana po wag nyong hintayin na mapikon ng tuluyan ng taong bayan sa inyo. Pero sa tingin ko naman, kayong lahat ng mga senador yan,
na nagkiklaim na nasa inyo na ang majority na pumapanig sa administrasyon, you are beyond salvation. Mukhang wala nang anumang paliwanag ang sasapat para kayo ay pumanig sa interes ng konstitusyon at ng taong bayan, sapagkat baon na kayo dyan sa administrasyon. Baon na baon kayo sa involvement, baon na baon kayo sa inyong mga personal na interes at mga pagnanais, baon na baon kayo sa galit ninyo sa mga Duterte, at nakakalimutan na ninyo ang tunay na interes ng bayan na nakasalalay ngayon dito sa nagaganap. Kaya para doon sa mga kababayan natin na naririyan sa Senado sa kasalukuyan, ay yung mga dadalo bukas at yung mga mag-uorganisa ng inyong mga pagkilos, ito na po yung panahon upang ang mga kagaya ninyo ang bumawi ng kalayaan. Tayo na mismo, nasa kamay na po natin ang pagbawi ng kalayaan at ng katinuan dito sa ating pamumuno. 4 na taon na lumipas at wala pong naganap na maayos dito sa ating bansa. Puro nakawan, puro mga kapalpakan sa gobyerno, usapin ng droga involving the first family at mga iba pang miyembro ng gabinete, at kung ano-anong mga iskandalo ang kinapasukan ng ating pamahalaan. Isa na tayong kahihiyan sa buong mundo. Hindi ito ang tunay na muka ng Pilipino. Tayo po ay isang dignified na lahi, matapang, lumalaban para sa ating karapatan. Tayo ay hindi mga likas na magnanakaw. Ang muka ng pamahalaan ngayon ay hindi kumakatawan ng kung ano tayo bilang mga mamamayan. Kaya tayong lahat, muli ang aking paalala, magsipag-ingat po tayong lahat. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong makilahok, patuloy tayong mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.